Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, maraming bagay sa mundo ang kailangan nating ipaglaban. Hindi man madali pero utang na loob natin sa ating mga sarili ang matutong lumaban. Pero papaano kung hindi lang sarili mo ang ipinaglalaban mo? Hanggang saan ang kaya mong ibigay? Hanggang kailan kayang lumaban para sa taong hindi kayang ipaglaban ang sarili niya? Magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at ganoon na rin sa libo-libo ninyong tagapakinig. Ako nga pala si Chino. Gusto ko sanang magbahagi ng kwento kasi matagal-tagal na akong napapaisip kung may mali ba sa akin o sadyang mali lang ang pamamaraan ko para ipaglaban ang isang taong mahal na mahal ko. At yon ay walang iba kundi ang girlfriend kong si Hope. Malambing at mapagmahal na girlfriend si Hope, Popoy at Bea. Mahinhin siyang magsalita at hindi basta-bastang nagagalit. Kung gaano siya kabait sa akin ay ganun din siya sa pamilya niya. All out siya kung magbigay ng pagmamahal sa mga tao sa paligid niya. Noong una, sobrang taas ng paghanga ko sa kanya dahil sa mga katangian niyang yun. Ang kaso nga lang, meron din palang hindi magandang naidudulot ang pagiging sobrang mabait. Salamat ulit sa paghatid, mahal. Lo, salamat na lang. Hindi mo ba ako papapasukin para makapagkape man lang? Sige na nga. Tara. Yan. Upo ka muna, mahal. Pahinga lang ako saglit tapos magtitimpla na ako ng kape maya-maya. Salamat, mahal. Nandiyan na pala kayo. Kanina pa kayo dumating? Ay, hindi po. Ngayon lang din po. Tagal mong di nagawi dito Medyo busy po sa work eh. Sabagay, tama lang naman na pahalagahan niyo ang trabaho niyo. Oo nga po eh. Nga pala, Hope. Po? Mag-iwan ka naman ng pera bago ka umalis bukas. Para saan po? Umorder kasi ako ng damit online. Mukhang bukas i-deliver. Natapat pa kung kailan wala akong pera eh. Umorder na naman kayo ng damit, ma? Minsan lang naman yun eh. Di ba kakabili nyo lang 2 weeks ago? Oo, pero iba kasi to. Limited edition to eh. Bibihira lang yung mga ganito ngayon. Magkano po ba? 180 yata, pero gawin mo na lang 2,000. Po? Ganun ka mahal? Pareha lang sa'yo yan. Kala ko ba malaki kinikita mo sa trabaho mo? Ay, mama naman eh. Oo, kung ayaw mo, di wag. Sige po, mag-aabot ako bukas. Huwag mong kakalimutan ha. Opo. O siya, maiwan ko muna kayo. Pupunta lang ako saglit sa kapitbahay. Oh, saan ka galing at hingal na hingal ka? Andiyan na si ate, ma. Oo, nandyan sa loob. Yun, saktong-sakto. Ate, naalala mo yung sinabi ko na mag-a-apply ako ng hulugan na motor? Oo. Anong meron? Eto na, dala ko na yung mga pipirmahan. Wala ka pa namang work ah. Kailangan ko yun kuya para magkaroon na ako ng work. Sino magbabayad niyan? Si ate muna habang wala pa akong trabaho. Di ba te? Hindi ba dapat mas inuna mo yung pag-apply ng trabaho? Para sure na may work ka bago ka mag-apply ng loan? Mahal, hayaan mo na. For sure naman, matatanggap din sa trabaho tong kapatid ko. Nasa na ba yung pipirmahan? Eto. Teka,
Ang usapan natin, co-borrower lang ako ah. Bakit ako yung principal borrower dito? Yun na nga te. Wala naman akong mga payslip tsaka COE, di ba? Kaya ikaw na lang nilagay ko. Ay, Mark. Sige na te. Babayaran ko naman sa'yo pag nagkatrabaho na ako eh. Lagay mo sa kwarto. Pipirmahan ko mamaya. Yun. Salamat ate. Thank you talaga. Ay, oo nga pala. Magtitimpla nga pala ako ng kape. Wait lang mahal ha. Okay lang ba yung timpla ko, mahal? Oo, mahal. Saktong-sakto lang. Buti naman. Mahal, may sasabihin ako. Ano yon? Sorry hindi naman sana nangingialam ako pero hindi ba parang nasobrahan naman yata yung pagtulong mo sa pamilya mo? Papanong nasobrahan? Kasi tingnan mo, ang dami nilang mga binibili na hindi naman masyadong kailangan. Tapos puro ikaw yung nagbabayad. Ikaw naman, hindi ka man lang umaalma. Pumapayag ka lang sa gusto nila. Kaya nga ako nagtatrabaho, di ba? Para sa kanila. Oo, pero hindi naman siguro tama na ikaw lang lahat. Lalo na kung hindi naman ganun ka-importante yung mga binibili nila. Hayaan mo na, mahal. Okay lang yun. Ang mahalaga, masaya sila. Sorry, mahal, pero hindi okay yun. Ang tendency niyan, maabuso nila yung kabaitan mo. Dapat marunong ka rin tumanggi paminsan-minsan. Mahal, gets ko na yung gusto mong sabihin. Huwag kang mag-alala. Kapag hindi ko na kaya, magsasabi naman ako sa kanila. Okay? Okay, mahal. Promise mo yan, ha? Yes, mahal. Ay, nga pala, mahal. Di ba sabi ko, unti-unti ko nang umpisahan yung plano kong business na sound and lights? Oo nga, mahal. Naalala ko yun. Bakit mo nabanggit? Nakakuha na ako ng first client. Talaga? Congrats! Ay, pero mahal, hindi lang ako basta magpo-provide ng sound and lights dito. Kailangan ko rin ng tulong mo. Tulong ko? Paano? Kasi gusto ng client, ako na rin mismo yung mag-organize ng batch reunion nila. Dahil magaling ka naman sa mga ganyan, ikaw na lang din kukunin ko para mag-event organizer. Okay lang ba yun sa'yo? Pero, sure ka ba na ako yung gusto mong i-hire para dyan? Oo naman. May tiwala ako sa'yo. Tsaka magaling ka kaya sa mga planning. Di ba part yan ng trabaho mo sa company? Sa bagay. So ano? Pake ka na? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa mga supplier ng equipment at kung ano pa. Basta ikaw sa planning tsaka sa pag-organize. Pumayag ka na, please. Sige na nga. Anything para sa business mo, love. Yes! Thank you, mahal. Mamaya, pagdating ko sa bahay, itetext ko kagad si Sir Apollo. Okay. Popoy at Bea, dahil nga sa kabaitan ng girlfriend kong si Hope, ay ang laki ng tendency na naaabuso na siya ng pamilya niya. Siya kasi ang breadwinner sa kanila. Hindi naman masyadong malaki ang pamilya niya dahil mama at kapatid niya lang naman ang binubuhay niya. Pero may habit kasi sila ng paghingi-hingi ng pera para sa mga bagay o gastusin na hindi naman ganoong kahalaga. Hindi ganoon kalaki ang sinisweldo ni Hope. Pero hindi rin naman ganoon ka baba. Masasabi kong sapat lang para sa pang-araw-araw na gastos at kaunting savings. Pero dahil nga madalas manghingi ang kapatid at mama niya, halos walang naitatabing pera ang girlfriend ko. Maraming beses ko nang kinausap si Hope, Popoy at Bea. Sinasabihan ko siya na matutong tumanggi, lalo na kung hindi naman masyadong mahalaga yung mga bagay na hinihingi sa kanya ng kapamilya niya. At palagi niyang sinasabi na ayos lang daw sa kanya yon dahil sila naman ang dahilan kung bakit siya naghahanap buhay. Ayoko na rin makialam masyado sa kanila kaya sapat na sa akin ang mai-remind siya tungkol sa bagay na yon. Isa pa, pamilya nga naman niya yon at hindi ako dapat na nangihimasok sa mga problema nila. Ang kaso nga lang, hindi lang sa bahay naaabuso ang kabaitan ng girlfriend ko.
gawain dito sa opisina. Oras na ba? Mag-aalasin ko na pala. Matawagan nga si Hope. Hello, mahal? Nasa work pa ako. Ay, sorry. Remind ko lang yung meeting natin kay Sir Apollo mamaya. Ay, mamaya na ba yun? Oo, nakalimutan mo? O sige. Pasend na lang ng meeting place, mahal. Diretso na ako doon after ng work ko. Okay, see you. Sige na, mahal. Nandito boss ko. Mamaya na lang. Sige mahal, I love you. I love you too. Nasaan na ba yung papain yun? Akala ko, dalawa kayong imimit ko ngayon. Yes po. Baka na traffic lang po yung kasama ko. Well, it's been 30 minutes. Wala pa ba siyang reply? Wala pa po eh. You know what, you better call her. Kasi mahalaga ang time ko. Ang dami ko pa namang balak i-discuss. Tawagan ko po. Wait lang, sir, Hope, nasaan ka na ba? Nakakainis naman eh. Chino, Brad, I'm sorry to tell you this, pero I am really disappointed. Your partner is very unprofessional. Hindi ba nang nag-advise kung pupunta na ba siya o kung nasaan na siya? Sir, sorry po talaga. Pwede po bang ituloy na lang natin yung meeting ng tayong dalawa? Sasabihin ko na lang po sa kanya yung mga mapag-uusapan natin. Marami kasi sana akong gustong i-discuss, Chino. Ang dami kong gustong gawin para sa upcoming reunion namin. Kaso nakain na yung 30 minutes ko, so I think kakapusin na tayo sa time. May prior commitment pa ako after this. What if i-reschedule na lang po? Okay lang po kaya? Let's see, pero I might consider getting someone else na rin. If that doesn't work out, balikan kita, okay? O sige na, mauna na ako. Nice meeting you. Okay po. Bakit hindi ka man lang kasi nag-text? Mahal, sorry na nga eh. Hindi ko na-check yung personal phone ko kasi nakatutok ako sa phone ko sa trabaho. Pero may usapan tayo, di ba, na mag-out ka na maaga kasi nga may meeting with Sir Apollo, di ba? Oo nga. Kaso nawala nga sa isip ko. Kasi pinag-arrange pa ako ng boss ko ng dinner para sa unexpected visitor niya. Pati pa naman pag-arrange ng dinner, trabaho mo pa. Hindi ba yan kayang gawin ng boss mo? Nakiusap nga, di ba? O hindi ka pa pwedeng tumanggi? Total, labas na niya sa office hours, di ba? Mahal, alam mo namang hindi madaling tumanggi kay Sir Manuel, di ba? Hindi madali, pero pwede kung gugustuhin mo lang. Mahal naman eh. Intindihin mo naman ako, please. Intindihin kita? Paano yung kauna-unahang client ko na nawala dahil hindi ka nakasipot sa meeting? Baka naman pwede pang pakiusapan yun. Baka pwedeng i-reschedule. Tapos ano? Hindi ka na naman sisipot? Kasi may pinakausap na naman yung boss mo. Bakit ba kasi sa akin kagalit na galit? Hindi ko naman sinabing isama mo ko rito sa racket mo eh. Binibigyan kita ng additional income, mahal. Para may pandagdag ka sa pangtustos mo sa pamilya mo. Kasi nga, di ba? Hindi ka marunong tumanggi sa mga hinihingi nila eh. Hindi mo na responsibilidad yun. Ako ang may problema nun. Paano yung trabaho mo? Habang buhay ka na lang dyan. Magpapaalipin ka sa boss mo hanggang sa pagtanda mo. Mahal, kaya ako ginagawa to para pagdating ng araw, makaalis na tayo sa full-time job natin. Para hawak na natin yung oras natin. Para sa atin din to. Alam ko. Naiintindihan ko yun. Pero siguro hindi pa ito yung tamang timing para sa akin. Kung kaya kong pagsabayin, sige gagawin ko. Pero kung kailangan kong isacrifice yung trabaho ko para dyan, sorry pero baka mas mainam kung maghanap ka na lang muna ng ibang makakasama mo. Okay. Gets ko na. Sorry. Maghahanap na lang ako ng ibang pwedeng mag-organizer next time. Sorry talaga, mahal. May tiwala ako sa'yo at dyan sa inuumpisahan mong business. Buo ang suporta ko sa'yo. Pero kung magiging pabigat lang ako, wag na lang. Marami namang ibang pwedeng tumulong sa'yo eh. Pero mahal,
Hindi ba pwedeng kahit isang beses lang matuto ka naman tumanggi dyan sa boss mo? Kahit hindi na para sa akin. Para sa sarili mo na lang. Naaawa na ako sa'yo eh. Halos lahat na lang sa'yo pinapagawa. Ay, sige mahal. Next time, aaralin ko nang magsabi ng no. Paunti-unti hanggang sa kaya ko na. Okay lang. Sorry na talaga, mahal. Baka hindi rin talaga para sa akin yung client. Di bale, for sure may susunod pa naman. Popoy at Bea, isa nga palang executive assistant si Hope. Nagsimula siya bilang isang office clerk hanggang sa naging secretary. At ngayon nga ay assistant na siya ng isa sa may pinakamataas na posisyon sa company nila. Hindi naman ganoon kalaki ang company nila pero para sa mga kagaya namin ay malaking karangalan na ang makarating sa ganoong posisyon. Isa pa, alam kong deserve ni Hope yon dahil sobrang mapagkakatiwalaan talaga siya at mataas din ang pagpapahalaga niya sa work ethics niya. Yun nga lang, dahil nga sa posisyon niya sa kumpanya, dumarating ang mga pagkakataon na nasosobrahan na rin ang paghingi sa kanya ng pabor ng kanyang boss. Popoy at Bea, madalas na hindi na alam ni Hope ang hangganan ng kung ano lang ang pwedeng iutos sa kanya ng boss niya. Hindi siya marunong tumanggi sa dami ng pinagagawa sa kanya. Napagsasabihan ko na rin siya tungkol doon lalo't may mga times na nakakaapekto na rin ito sa relasyon naming dalawa. Palagi naman niyang sinisiguro sa akin na okay lang siya at hindi naman siya magdadalawang isip na tumanggi kung kinakailangan. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman na kailangan yatang meron na akong gawin para sa girlfriend ko. Matagal pa ba yung ginagawa mo, mahal? Saglit na lang to, mga 5 minutes na lang. Okay. Pagdating ni Mama, magpaalam na tayo tapos alis na tayo. Okay. Hope! Hope, anak! Uy, speaking of, bakit ma? May extra money ka ba dyan? Po? Bakit po? To kasing tita Julia mo, sobrang biglaan kung mag-abiso. Tita Julia? Oo, yung pinsan ko sa probinsya na kasama kong lumaki. Yung palagi kong kinikwento sa'yo. Bakit? Ano pong meron? Yun lang nagsabi na ikakasal pala yung panganay niya. Tapos? Syempre, hindi naman pwedeng wala ako dun, di ba? So, uuwi kayo ng probinsya? Aba, syempre. Kaya nyo tinatanong kung may extra money ako? Oo, anak, kailangan ko ng pamasahe. Mga magkano po ba magagastos round trip? Siguro, kasya na yung 5,000. Wait lang ma ha. Check ko muna yung budget ko sa buong buwan. Gawin mo ng 10,000. 10,000? Kasi syempre, mag-aambag din ako sa handa nung ikakasal. Pangregalo ko pa, tsaka pakimkim. Ay, teka. Tumatawag yung tita Julia mo. Sagutin ko lang to, ha? Hello? Insan? Oo, ayos na. Bibigyan ako ni Hope ng pamasahe. Paano kaya to? Kakasya pa ba yung pera ko dyan? Hindi mo naman kailangan ibigay lahat ng hinihingi nila kung hindi mo kaya. Ha? Hindi naman ikamamatay ng mama mo kung hindi siya pupunta dun sa kasal eh. Baka naman pwede mo ipaintindi sa kanya na nahihirapan ka rin sa pagbabudget ng pera. Pero mahal, ayoko kasing ma-disappoint si mama eh. Hindi mo naman responsibilidad na i-please palagi ang pamilya mo. Lalo na kung hindi mo talaga kaya. Napoprovide mo naman lahat ng kailangan dito sa bahay eh. Kaya ko pa naman, mahal. Kaya mo pa? Di ba, naguhulog ka pa sa motor ni Mark buwan-buwan. Tapos nag-upgrade pa kayo ng internet dito. Pinaparenovate mo pa yung kusina nyo. Saan ka kukuha ng 10,000 ng biglaan? Basta, gagawin ko na lang ng paraan. Kung kailangan bawasan ko yung allowance ko, okay lang. Mahal, hindi mo naman kailangan mag-suffer kung marunong ka lang tumanggi.
Matuto ka namang sukatin kung hanggang saan lang yung kaya mong ibigay. Naaabuso ka na eh. Pamilya ko naman yun. Kaya walang problema. Yun na nga eh. Sarili mong pamilya, inaabuso ka. Hindi pang aabuso yun. Humihingi sila ng tulong. Akala mo natutulungan mo sila sa ganyan? Nagiging dependent na sila sa'yo. Pati yung mga bagay na hindi naman sobrang mahalaga, sa'yo na nila inaasa. Anong gusto mong gawin ko? Tanggihan ko si Mama? Oo! Ano? O sige, kung hindi mo kaya, ako na lang. Ako na lang kakausap kay tita. Ipapaintindi ko sa kanya yung sitwasyon mo. Mahal naman. Baka kung anong isipin nun. Baka sabihin niya naglalabas ako ng sama ng loob sa'yo, tapos hindi ko man lang siya magawang kausapin. Bakit hindi ba? Totoo naman eh. Sa akin ka naglalabas ng mga hinaing mo. Samantalang sila, walang kaalam-alam sa pinagdadaanan mo. Kasi nga hindi ka marunong tumanggi sa kanila. Kaya ako nalang gagawa nun para sa'yo. Mahal, please, wag. Alam mo naman kung gaano maliitin ni Mama yung trabaho ko, di ba? Na kesyo daw nagpapaka-personal alalay ako, na wala akong mapapala sa posisyon ko. Na nag-aral daw ako ng 4 na taon sa college para lang daw magpaalipin sa iba. Alam mo lahat yun. Kaya hanggat sa maaari, gusto kong patunayan sa kanila na mali sila. Mahal, hindi naman kasi basta alalay lang yung trabaho mo. Executive assistant ka. Ikaw yung bukod tanging pinagkakatiwalaan na may pinakamataas na posisyon sa kumpanya. Hindi naman maiintindihan ni Mama yun eh. Kaya nga sa ganitong paraan ko na lang ipapaunawa sa kanila. Kaya please, mahal, hayaan mo na akong gawin to. O sige, pero hayaan mong tulungan kita. Tulungan? Dadagdagan ko na lang kung magkano yung pera na kaya mong ilabas. Hindi na, mahal. Kaya ko na to. Hirap ka na nga sa pagbabudget eh. Ngayon lang to. Natapat lang sa sunod-sunod yung paglabas ko ng pera. Saka biglaan naman kasi. Hindi ko napaghandaan. Pero kaya ko na to. Promise. Yes, alam ko kaya mo. Buo ang tiwala ko sa'yo. Pero hayaan mong tulungan kita para mapagaan yung sitwasyon mo, okay? Hindi na talaga, mahal. Hahayaan mong tulungan kita o kakausapin ko si tita? O magkano yung kaya mong ilabas? Yung kaya mo lang ha? 4,000. Kita mo? Hindi man lang nangalhati. Nagtatransfer ako sa bank mo ng 6K. Pero Please, mahal. Ako naman na nakikiusap sa'yo ngayon. Tanggapin mo na yung tulong ko. Or else mapipilitan akong kumprontahin si tita. Pati yung kapatid mo na hanggang ngayon wala pang trabaho. okay. Pero babayaran ko yung pera mo, ha? Hindi pwedeng bigay lang yun. Okay, sige, ikaw ang bahala. Pero paunti-unti lang. Sige, mahal. Salamat, ha? Wala yun. Kaya nga ako nandito bilang boyfriend mo eh. Para tulungan ka kapag nagiging mahirap na yung sitwasyon. Thank you, mahal. Pero mahal, kagaya ng lagi kong sinasabi sa'yo ha, matuto ka namang humindi. Hindi pwedeng sa lahat ng oras palaging oo ang sagot mo. Unahin mo naman yung sarili mo paminsan-minsan. Ako na natatakot para sa'yo eh. Baka pagdating ng araw, hindi mo namamalayan, ubus na ubus ka na. Kasi binigay mo na lahat ng meron ka. Popoy at Bea, bilang boyfriend, isa sa mga bagay na pinakaayaw kong gawin ay ang diktahan o panghimasukan ang mga desisyon ng girlfriend ko. Pero ilang beses ko nang naisipang kumilos na at gumawa ng paraan para hindi na siya maabuso pa. Ako kasi ang nakakakita sa lahat ng pinagdaraanan niya. Ako ang nakakarinig sa mga hinaing niya. At nahihirapan din ako sa tuwing nakikita ko si Hope sa sitwasyon niya. Kaso nga lang, parang hindi na sapat na pinagsasabihan ko na lamang si Hope. Kailangan na niyang kumilos at ipaglaban ang sarili niya. At kung hindi niya gagawin yon, handa akong gawin yon para sa kanya. Popoy at Bea, alam kong anumang oras ay pwedeng maubos ang pasensya ko at hindi ko mapipigilan ang sarili kong kumprontahin ang lahat ng taong umaabuso na sa girlfriend ko. At kabilang na nga doon ang pamilya niya mismo. Maraming beses kong pinag-isipan. Palagi kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi yon ang tamang gawin dahil relasyon at pagsasama naming dalawa ang nakasalalay. Pero kung yun lang ang paraan para maialis ang girlfriend ko
sa sitwasyon niya, hinding-hindi ako magdadalawang isip na gawin yon sa takdang oras. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Lumaban ka. Popo at Bea, nagpatuloy lang ako sa pagbibigay ko ng suporta sa girlfriend kong si Hope, lalo na sa mga panahong kailangan niya ng mapagsasabihan ng lahat ng sama ng loob niya. Ako ang naging sandalan at tagapakinig niya. Inintindi ko lahat ng hinaing niya sa pamilya at pati na rin sa trabaho. Gaya ng dati, hindi pa rin siya natututong tumayo para sa sarili niya. Alam ko namang naririndi na rin siya sa paulit-ulit na paalaala ko. Kaya sinubukan kong bawasan ang pakikialam. Pero sa loob-loob ko, naghihintay na lang ako ng magandang pagkakataon para magsalita para sa girlfriend ko. Ako ang maglalabas ng lahat ng hinaing na hindi niya kayang ilabas. Kung kinakailangang ako ang magmukhang masama, para lang ipagtanggol si Hope, ay gagawin ko. Mahal? Hope? Opo. Mahal, pasok ka. Kumusta? Ano naging finding ng doktor? Ay, acute pneumonia daw, mahal. Ha? O, paano yun? Niresetahan naman ako ng gamot. Nabili mo na? Oo, mahal. Kaso, kailangan ko raw mag-bed rest ng 1 linggo eh. Okay lang yan, mahal. Magpahinga ka na lang muna. Kailangan mo magpagaling. Kaya lang, ayaw naman akong tantanan ni Sir Manuel. Ayaw kang tantanan? Ang daming pinapagawa. Mga email, report at saka presentation. Tapusin ko raw habang naka-medical leave ako. Ano kaya nga bed rest eh? Kasi kailangan mo magpahinga. Hindi ba niya nagigets yun? Mukhang hindi. Kasi kung nagigets niya, edi sana hindi siya send ng kung ano-ano. Nasabi mo, sana tumanggi ka. Sus, para namang makakatanggi ako dun. So pumayag ka? Wala naman akong choice eh. Nakakainis. Naka-medical leave nga ako eh. Ang dami namang pinapagawa sa akin. Ikaw mo na lang kayang gawin. Sayang din kasi mahal eh. Sabi niya, babayaran niya raw yung araw ko kahit nandito ako sa bahay. Basta matapos ko lang daw yung deliverables. Kaso hindi naman sahod ang kailangan mo ngayon eh. Mas kailangan mo ng pahinga. Huwag mo nang gawin yan. Mauwi lang sa wala yung bed rest mo kung ganyan eh. Mataas nga yung sahod, parang wala namang katapusan yung gawain. Tapos ang layo-layo pa ng office. Sa araw-araw na commute pa lang, pagod na ako. Hindi ko na nga rin alam kung ilang oras ba talaga ako required magtrabaho sa maghapon eh. Panay OT, wala namang overtime pay. Pati mga personal errands sa akin pa pinapagawa. Ay naku, nakakainis talaga. Ay nako, kahit naman ilang beses kang mag-rant, kung wala ka namang ginagawa para makaalis ka dyan sa sitwasyon mo, ganun din. Anong gusto mo? Mag-resign ako? Oo mukhang pagod na pagod ka na dyan sa work mo eh. Halos wala ka ng personal life kasi buong buhay mo puro trabaho na lang inaatupag mo. Hindi ko pa afford mag-resign. Kung hindi mo afford, okay lang. Basta wag ka lang maging sunod-sunuran na lang. Pwede ka namang magreklamo ng maayos para hindi ka rin masyadong naaabuso. Oh, ano nangyari sa check-up mo? Ma, Anong findings? naresetahan na po ako ng gamot. Saka, hindi muna ako papasok ng 1 week. Ano? Di 1 week kang walang sweldo. Bayad naman yun, Ma. May mga ibinigay lang sa akin na gawain kahit nandito ako sa bahay. Yan kasi. Hindi nyo inaalagaan ang sarili nyo. Paano kung lumala yung sakit mo? Ma, okay na po. Kailangan ko lang magpahinga. Siguraduhin mo lang, Hope. Alam mo naman, wala tayong mapagkukunan kung sakaling ma-ospital ka. May health card po ako, Ma. Kahit na.
Paano yung kikitain mo? Ikaw na nga lang ang inaasahan namin dito sa bahay, magkakasakit pa. Tita, huwag po kayo mag-alala. Hindi po malubha yung sakit ni Hope. Tutulong po ako sa pag-aalaga sa kanya habang nandito sa bahay para mapabilis po yung pagaling niya. Siguraduhin nyo lang. Hay nako, ewan ko ba sa inyo? Napakasakitin nyo. Doon kami ang nasa ganyang edad, hindi kami ganyan kasakit. Ay, Bakit ganun makapagsalita yung mama mo sa'yo? hindi ka na nasanay. Hindi mo lang tinanong kung ano yung finding ng doktor sa'yo. Tinanong naman niya. Hindi ko lang sinabi. Ba't di mo sinabi? Tapos hinayaan mo lang na ganun-ganunin ka. Wala naman akong magagawa eh. Nanay ko yun. Alangan namang sagot-sagutin ko. Hindi ko naman sinasabing sagot-sagutin mo. Ang sa akin lang, sana naman matuto ka ipaintindi yung sitwasyon mo. Sabihin mo yung nararamdaman mo. Hindi yung tatahimik na lang habang buhay. Oo na, Chino. Gets ko na, okay? Alam ko na yung gusto mong sabihin. Na ang hina-hina ng loob ko. Na hindi ko man lang magawang ipaglaban yung sarili ko. Oo na, alam ko na. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin yan. Ewan ko sa'yo, Hope. Alam mo naman pala kung ano yung kailangan mong gawin. Hanggang ngayon wala ka pa rin ginagawa. Mapabahay, mapatrabaho, hinahayaan mong api-apihin ka lang. Hindi ko kailangan ng sermon mo ngayon, okay? Pahinga yung kailangan ko. Kaya please lang, huwag ka nang dumagdag sa sama ng loob ko. Baka lalo lang lumala yung sakit ko nang dahil sa inyo eh. Popoy at Bea, kahit nga labag sa kalooban ni Hope ang pagtatrabaho habang naka-medical leave, ay ginawa niya pa rin. Ang katwiran niya ay nangihinayang daw siya sa ibabayad sa kanya. At isa pa, nasa bahay lang naman siya at kayang-kaya niyang tapusin ang mga gawaing yun. Pero habang ginagawa yun ni Hope, lahat ng yun, naiipon naman ang sama ng loob niya. Panay ang reklamo niya, pero sa akin niya lang naman kaya yung ilabas. Kung meron mang magandang naidulot yung pagpapahinga niyang yun ay yung na-realize niya na hindi na siya dapat nagtitiis sa ganoong trabaho at sa ganoong klase ng boss. Popoy at Bea, sinunod ni Hope ang payo ko na mag-resign na siya sa trabaho. Buong-buo ang loob niyang iwanan ng trabaho niyang yun. Pero isang pakiusap lang ulit ng amo niya ay nagbago na naman ang isipan ni Hope. Hindi natuloy ang plano niyang pag-alis sa kumpanya. At doon na nga ako tuluyang na-disappoint sa kanya. Alam kong kahit anong sabihin ko ay hindi siya magiging handa na ipaglaban pa ang sarili niya. Kaya oras na para ako naman ang kumilos na para sa kanya. Bakit ang tahimik mo? Ay, wala. Kung wala, bakit nakakunot yung noo mo? Nakakunot noo ko? Oo kaya, kanina pa. Sorry, hindi ko lang napansin. Baka nasilaw lang ako sa liwanag. Tirik na tirik kasi yung araw eh. Ayan, mag-sound trip muna tayo para lumiwanag naman yung mukha mo. Kung kailan nakatin tayo ng birthday, tsaka ka nagkakaganyan. Mukhang big time pa naman yung birthday party ni Mia. Hindi naman. Intimate naman yun. Nakakuha lang talaga siya ng magandang venue. Ayos din pala mag-birthday yan si Mia no? Private resort talaga, yaman. Regalo sa kanya ng tita niya yon. Hindi mo mapapagastos ng ganun si Mia. So, bakit nga nakakunot yung noo mo kanina? Ay, kasi si boss eh. Ang baba ng binigay sa akin na evaluation ngayong quarter na to. Porket meron akong 1 week na absent. Alam mo yun, ginawa ko naman lahat para gumaan yung trabaho niya. Kahit hindi na oras ng trabaho ko, nagre-reply ako. Tapos ganun lang ibibigay niyang evaluation sa akin?
Samantalang kung ibang EA yon, baka hindi na siya pinansin. Oo nga. At eto pa, kahit kailan wala siyang narinig na reklamo sa akin, kahit ang hirap-hirap na ng mga pinapagawa niya minsan. Nakakainis talaga. Teka, bakit parang wala kang pakialam? Paano mo nasabing wala akong pakialam? Usually, kapag ganitong nagrarant ako, ang dami mong side comment. Bakit ngayon ang tahimik mo? Bakit pag may sinabi ba ako, makikinig ka sa akin? Pag nag-advise ba ako, susundin mo? Hindi naman, diba? Hindi naman kasi advice ang kailangan ko. Kailangan ko lang ng makikinig. O yun nga yung ginagawa ko ngayon, nakikinig lang ako. O baka naman nagsasawa ka ng makinig sa akin. Mahal, kahit naman kasi mag-rant ka na mag-rant dyan, wala ka namang ginagawa para baguhin yung sitwasyon mo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na mag-resign ka na dyan sa work mo, diba? Ginawa ko naman, 'di ba? Ayaw lang tanggapin yung resignation ko. Wala naman silang magagawa kung gusto mo talaga mag-resign eh. Basta mag-render ka lang na maayos. Or at least kahit man lang sana sabihin mo mismo sa boss mo yung reklamo mo. Kaso hanggang ngayon pinapairal mo pa rin yung pananahimik mo. So no, hindi ako nagsasawa na makinig sa'yo. Nagsasawa ako na mag-advise sa'yo. Finally, nakasama ka na rin namin, Chino. Dati-dati sa Facebook ni Hope ka lang namin nakikita eh. Oo nga eh. Happy birthday nga pala. Thank you. Kuha lang kayo ng pagkain, ha? Sure. Ay, wait. Papunta yata dito si boss. Sino yun yung boss mo? Ayun no. Yung naka-long sleeve na navy blue. Yung papunta rito. Okay. Hi guys. Hi, boss. Hi po. Happy birthday, Mai. Oh, by the way, gift ko nga pala sa'yo. Thank you po. Oh, we have a new friend. Ay, sir. Boyfriend ko nga po pala. Si Chino. Mahal, this is my boss, si Sir Manuel. Nice to meet you, Chino. Sir, dito na kayo makitable sa amin para makatsikahan naman namin kayo. Sure. Thank you. Basta, sir, hindi kayo pwedeng umuwi nang hindi kumakanta sa video, okay? Oo naman. Pero kailangan nyo pa akong lasingin ng konti. Ganon Teka, papabili pa ako ng isang case. Go lang. Pero CR muna ako saglit, ha? Naiihi na ako eh. Saan ba CR dito? Ay, dun sir, sa bandang dulo. Halika sir, ituturo ko. Samahan na lang kita. Huh? Naiihi din ako eh. Okay. Yun naman pala eh. Okay na, Mia. Huwag mo nang ituro. Ay, sige po. Dami ko yatang nainom Gano'ng katagal na ba tayo nagiinuman? Mahigit 1 oras na rin. Dami mo na nga naikwento eh. Oo nga no. Pare, pwedeng magtanong? Sure. Ano yun? Sorry pero anong tingin mo kay Hope? Kay Hope? What do you mean? Anong tingin mo sa kanya? Empleyado o alipin? Kasi ganito yon pare. Yung girlfriend ko, halos hindi na nagpapahinga sa kakatrabaho. Tapos hindi mo pa binigyan ng magandang evaluation. Mataas ka lang magpasahod, oo. Pero hindi naman makatao yung pagtrato mo sa empleyado mo. Ultimo mga personal na bagay na dapat ikaw ang gumagawa, pinapasa mo pa sa kanya. Hope is my executive assistant. Natural lang na sa kanya ako magpatulong. Ayun na nga eh. Executive assistant, hindi personal assistant. At mas lalong hindi personal alalay. Gets mo? Why are you trying so hard to sound na parang mas may alam ka pa sa trabaho ko? Isa pa, ang dami mong sinasabi. Si Hope nga walang karekla-reklamo eh. Hindi siya marunong magreklamo kaya ako magrereklamo para sa kanya. At mabuti na lang nagkita tayo dito. Naghaharap din tayo sa wakas. Okay. So anong gusto mong mangyari? Tanggapin mo yung resignation ni Hope. Hayaan mo siyang i-endorse sa mga responsibility niya at umalis sa kumpanya niyo ng maayos.
Bigyan mo siya ng pagkakataon para makapaghanap ng ibang work. Huwag mong ipagdamot yun sa kanya. Or else, mapipilitan akong sampahan ka ng reklamo. Alright. Have her send her resignation letter. Pipirmahan ko right away. Siguraduhin mo lang. By the way, nice meeting you. Popoy at Bea, alam kong dito na kayo mag-uumpisang mainis sa akin. Ayos lang. Nakahanda naman ako sa bagay na yon. Ang totoo, kahit si Hope ay inis na inis sa akin dahil sa ginawa kong pakikialam. Pero mabuti na lamang at ginawa ko yon. Dahil kung hindi, baka nagtatrabaho pa rin si Hope habang nagpapagaling sa sakit niya. Popoy at Bea, lumala kasi ang karamdaman ni Hope at kinailangan na niyang mag-take ng medical leave. Pero bago pa naman mangyari yon, nakaalis na siya sa dati niyang trabaho. Kaya sa halip na maghanap na siya ng bagong employer, ay hinayaan ko muna siyang magpahinga ng 2 buwan. At habang nagpapagaling siya, ay ako na muna ang nag-aalaga sa kanya. Pinatira ko si Hope sa bahay ko dahil alam kong malulunod lang siya sa stress at sakit ng ulo kung doon siya sa bahay nila magpapagaling at magpapalakas. Sure ka na ba na kaya mo nang umuwi, mahal? Oo, mahal. Palagay ko, fully recovered na talaga ako. Salamat sa pag-aalaga mo, ha? Wala yun. So, paano? Ready na yung mga gamit mo? Ito na ba lahat? Oo, mahal. Okay. Ako na maglalagay sa kotse. Tulungan na kita. Mahal, baka mabinat ka. Kaya ko na, mahal. Promise. Ikaw talaga, masyado mo na naman akong binibaby. Sige na nga. Basta kapag hindi mo na kaya, sabihin mo sa akin, ha? Opo. Nandito na tayo, mahal. Baba na natin yung mga gamit mo. Ay. Mahal, okay ka lang? Oo, mahal. Medyo nalulungkot lang ako. Dahil pa rin ba to sa pagkawala ng trabaho mo? Nang dahil sa pangingialam ko? Hindi, mahal. Hindi dahil doon. Para kasing pakiramdam ko, wala akong silbi ngayon eh. Walang trabaho, walang income. Hindi naman ako makakapag-apply kasi nga nagkasakit ako. Parang nanliliit ako sa sarili ko ngayon. Huwag mong isipin yan, love. Kaya mo, sigurado ako makahanap ka ulit ng mas maayos sa trabaho kasi magaling ka na. Ang galing kaya na nag-alaga sa'yo. Tara, baba na tayo. Okay. Ayan. Okay na. Pahinga ka na muna. Basta kapag gusto mo ulit nung tumira sa bahay ko, sabihan mo lang ako, okay? Salamat, mahal. Buti naman, umuwi ka pa. Ma. Akala ko mag-aasawa ka na eh. Ano, nakalimutan mo na kami? Nakalimutan mo nang may obligasyon ka dito sa pamilya natin? 2 buwan kang walang trabaho at walang entrega dito sa bahay. Tapos nasan ka? Nasa bahay ng boyfriend mo? Hindi mo man lang naalala na may umaasa sa'yo. Tita. Oh, baka naman umuwi ka lang para kumuha ng damit. Ano? Sabihin mo lang. Ako na mag-iimpake ng mga gamit mo kung gusto mo. Tita, mawalang galang na po ah. Hindi naman po yata tama na pagsalitaan nyo ng ganyan si Hope. Kagagaling lang po niya sa sakit. Teka, sino ka para punahin ang pakikitungo ko sa anak ko?
Boyfriend ka lang niya. Tama kayo, boyfriend lang ako. Pero mas alam ko lahat ng pinagdadaanan ng anak nyo. Hindi nyo nga man lang naalala tanungin kung ano ba talaga yung sakit niya eh. Ang mahalaga lang sa inyo, nakakapagbigay siya ng pera. Ate? Ate? Ma, nandyan na si ate. Mark? Akala ko talaga nag-asawa ka na eh. Hindi pa. Wala nga akong work eh. Paano ako makakapag-ipon ng pangpakasal? Ay, totoo palang wala ka ng work? Oo, 2 buwan na. Paano kaya yun? Bala ko pa naman sana magpabili ng laptop sa'yo. Laptop? Hindi na ba gumagana yung laptop mo? Luma na yun ate. Kailangan ko ng mas bago. Susubukan ko yung uso ngayon, yung mag-livestream habang nagge-games. Marami nagkakapera dun eh. Isa ka pa, Mark. Ha? Hindi mo man lang kinamusta yung ate mo bago ka manghingi ng kung ano-ano? Bakit? Ano bang mayroon? O, kita mo na? Wala kayong kaalam-alam sa sitwasyon ni Hope. O, edi ikaw na may alam. Ikaw na ang magaling. Sa'yo na yung anak ko. Iuwi mo na kung gusto mo. Total naman, mukhang ayaw na niya sa amin. Talagang iuwi ko siya kasi mukha naman kayong walang balak alagaan siya. Chino, mahal. Hindi na. Okay lang ako rito. Pero mahal, hindi mo ba nakita kung paano ka nila i-welcome dito? Parang hindi mo sariling bahay to kung ituring ka nila eh. Parang hindi ka nila kapamilya. Ganyan lang talaga sila. Hindi lang sila malambing pero pamilya pa rin kami. O so ano? Hahayaan mo lang na ganun yung turing nila sa'yo. Hindi ka man nakikibo. Hope naman. Pwede ba kahit minsan matuto ka na maipagtanggol yung sarili mo? Matuto kang lumaban? Hindi naman kasi kailangan kasi wala namang kaaway. Uuwi tayo. Sasama ka sa akin, pabalik. Ha? Hindi kita kayang iwan dito, Hope. Baka sa halip na gumaling ka lalong lumala yung sakit mo eh. Halika na. Chino, maiiwan nga kasi ako. Dito lang ako sa bahay namin. Sorry pero hindi pwede. Ako ang nag-alaga sa'yo nung may sakit ka. Ako ang mas nakakaalam ng sitwasyon mo kaya ako mas nakakaalam kung ano makakabuti sa'yo. Chino, ano ba? Alam ko marami ka nang nagawa para sa akin. Pero hayaan mo naman ako mag-decide para sa sarili ko. Tama nang ikaw yung nag-decide sa akin sa trabaho ko. Mapapalampas ko yun. Pero eto, pamilya ko to. Ibalato mo na sa akin to, pwede? Pamilya ka lang nila sa papel, sa dugo. Pero hindi pamilya ang turing nila sa'yo. Pwede ba, Hope? Gumising ka nga. Chino, please. Tama na. Pinalaki mo lang yung gulo eh. Umuwi ka na. Iwan mo na ako rito. At please lang, huwag mo nang tangkain na ulitin yung mga litanya mo sa akin kasi kabisado ko na yan. Salamat sa lahat ng naitulong mo. Pero sa ngayon, mas kailangan ko yung pag-intindi mo sa akin. Pamilya ko to. Kaya ako ang aayos sa problema namin. Popoy at Bea, yun ang unang pagkakataon na nakita kong nanindigan si Hope para sa sarili niya. Pero hindi laban sa iba, kundi laban mismo sa akin. Oo, masakit na ako pa yung lumabas na masama at pakialamero sa bandang dulo. Well, totoo naman. Nangialam ako at dahil doon ay nagkalamat ang relasyon nila Hope at ng pamilya niya. Pero alam kong magandang umpisa na yon para sa pagbabago ni Hope. Hudyat na yon na natututo na siyang manindigan para sa sarili niya. Kung tatanungin niyo ako kung ano na ang update sa relasyon namin ni Hope, okay pa rin naman kami hanggang ngayon, Popoy at Bea. Nagkapatawaran din kami pagkatapos ng di pagkakaunawaang yon. Marami na ring pagbabago sa loob ng bahay nila. Naging mas maingat na ang mama niya sa paghingi-hingi ng kung ano-ano
lalo na sa tuwing nandun ako. Ang kapatid naman ni Hope na si Mark, nakahanap na rin ng maayos na trabaho at hindi na nakaasa kay Hope. Popoy at Bea, marami sa atin ang kagaya ng girlfriend kong si Hope. Natakot magsabi ng hindi. Sa pamilya man, sa trabaho, o sa kaibigan. Sana ay magsilbi itong paalaala na hindi masamang tumanggi, lalo na kung pakiramdam mo ay ubos na ubos ka na. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagbabasa. Sana ay marami pa kayong may feature na kwentong kapupulutan ng magagandang aral. Lubos na gumagalang, Chino. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Lumaban ka. Mga kapamilya, oras na natin sa buong kapuluan. It's a minute after 2 p.m. At yan na nga po, ang maganda naman at talaga namang very, anong tawag mo rito? Yung kumbaga ay eye-opener. Diba na kwentong ito na ibinahagi nga ni Chino tungkol sa kanyang girlfriend at pinakamamahal na si Hope na lagi na lang oo, tapos magra-rant. 'Di ba? Ilan sa atin yung panay ang sagot ay oo, okay, kakayanin. Oo, sige, okay lang. Pero ang totoo, hindi pala talaga okay. 'Di ba? Alam ko, marami sa mga kakilala nyo o ikaw mismo ang napapa-oo kung minsan, ayan, kahit nalabag na sa kalooban mo. Pero alam nyo, meron talaga mga bagay na kailangan mong ipilit din na gawin, di ba? Pero kapag ito ay sagabal na sa oras mo practically, sa iyong pagpapahinga, sa iyong, kanina, di ba, kailangan mag-rest for a week nitong si Hope nang dahil sa kanyang karamdaman, hindi pa rin sa kanya pinagkait pa rin talaga sa kanya yon na magpahinga lamang. 'Di ba? Na ititis ka pa, tutuksuhin ka pa na hindi pa bayaran naman kita kahit diyan ka na lang sa bahay, pa-sweet na ganun. Tapos 'di ba? Yun yung abuse. 'Di ba? Yun yung abuse na tinatawag dito. Huwag tayong papayag na tayo ay naaabuso. Bagaman tama nga po yung kasabihan na di bali nang tayo ang may masabi sa ibang tao kaysa sila ang may masabi pa sa atin. But sometimes para na rin sa ating well-being. Di ba? Para sa ating spiritual well-being at mental health. Di ba? It's okay to say no. Di ba? It's okay to say no. Ako, I can relate to this story personally. Lalo na nga sa pagtanggi-tanggi na yan, isa yan sa mga bagay na parang ang hirap lumabas sa bibig ng isang popoy, lalo na noon. 'Di ba? Yung kahit na pagod ka na, kahit na puyat ka, kahit nalalayuan ka, o kahit hindi ka komportable, parang sinasabi mo sa sarili mo, you just have to say yes. 'Di ba? Para mapagbigyan na lang, para pero nung kapag ka nagkakasakit ka, kapag ka hindi naman sa nanunumbat, okay? Hindi tayo sa nanunumbat dito sa mga ganito mga pangyayari. It's just that kailangan mo sometimes you just have to stop, i-assess mo, tama pa ba? Masaya ka ba sa gagawin mo? Feeling mo ba may co-contribute ka talaga? Ayan, pero kung wala naman talaga, it's okay to say no. Yan, kaysa pupunta ka sa isang lugar, magtatrabaho ka, may gagawin ka ng labag sa kalooban mo kahit pabayaran ka. Alam nyo, yung lasa nung mapipitas mong prutas doon, kahit pa nga sabi ko kahit pabayaran ka, hindi masarap. Hindi masarap kasi labag sa kalooban mo in the first place bago mo siya ginawa. 'Di ba? Kaya mas maganda yung tumanggi ka na lang.
Oo, tumanggi ka na lang. At yan sana'y matutunan din natin. But of course, hindi naman kailangan na masyado tayong brutal sa brutally frank. Diba? Wag naman na sanang umabot sa ganung punto. Katulad nitong kay Chino at kay Hope. 'Di ba? Naintindihan ko naman si Chino. 'Di ba? Pero meron talaga paring merong mga tamang salita para makipag-usap, lalo na nga at you're dealing, kumbaga parang nasa third person perspective ka eh. Naapektuhan ka, yes. Ayan, pero hindi naman talaga ikaw ang kausap. Sa family na lang. Ayan. O dun muna sa trabaho. Unang-una, hindi ka katrabaho. Boyfriend ka o karelasyon ka nung nagtatrabaho doon na sabihin na nating naabuso sa kanyang trabaho. Nagkaroon ka ng pagkakataon na makausap yung boss niya. Merong mga maayos na salita na hindi na sana umabot sa tila mag-away pa kayo. Diba, papaano kung medyo violente rin at sabihin na nating mapaghiganti at maloko rin itong boss ni Hope? 'Di ba? Ipit-ipitin siya kasi kapag magre-render ka ng resignation, 'di ba, the most respectful way ay i-render 'yan at meron kang 30-day notice. 'Di ba? Meron kang 30 days para i-turn over sa susunod sa iyo o sa kung sino man. 'Di ba yung trabaho mo, papaano kung sa loob ng 30 days ay maging miserable palalo yung buhay ng girlfriend mo sa opisina nila, 'di ba? In whichever way, 'di ba, possible na gawin. Buti na lang rin hindi ganun ka maloko nga yung boss niya. Papaano kung sabi ko nga violente, kayo mismo nagpang-abot doon sa CR, may mga inidoro doon kadiri. 'Di ba? Kung tapos nakainom pa kayo, 'di ba? Merong mga tamang lugar, merong mga tamang salita, 'di ba? May tamang salita na sana ay nasabi, 'di ba? Chino doon sa eksenang 'yon. 'Yun lang ang hindi ko napusuan. Alam mo 'yon, tama yung intensyon mo, pero naging mali yung pamamaraan mo ng pagkakasabi because you came in too aggressive, too strong. 'Di ba? Hindi naman 'yan alam din ng girlfriend mo, 'di ba? It should have been avoided. It should have been discussed in a more proper way, 'di ba? O nasabi mo na kahit nagalit ka, kailangan panghawakan mo, kontrolin mo yung emosyon mo. Don't let your emotions take over, 'di ba? Your actions. 'Di ba? Alam kong inis ka na, alam kong galit ka, pero mas nakakapag-isip kasi na maayos ng tao kapag hawak mo ang emosyon mo. Gaano man 'yan katindi na. 'Di ba? Gaano man 'yan katindi towards another person. 'Di ba? Well, sabi ko nga tama yung ginawa mo. Gumana pero hindi para sa lahat. 'Di ba? Hindi para sa lahat ng mga nakikinig. Wag sanang darating sa punto na ikaw na makikipag-usap sa boss, hindi mo kaya yung boss mo, hindi na. No. 'Di ba? Kahit pa nga kaya mo as much as possible, 'di ba, yung partido mo, yung girlfriend mo ang kumbinsihin mo sa ganyan kung feeling mo ay talaga naabuso na siya. You make her realize, 'di ba? You make her feel na wala talaga siyang walang value doon sa paghahanap buhay niya doon. 'Di ba? Ikamamatay niya yung paghahanap buhay doon. 'Di ba? 'Yun yung ipa-realize mo sa kanya. Basta ang sinasabi ko rito, iwas gulo tayo. Ayan, at yung diplomasya lagi natin paganahin yan. Ganun din doon sa pakikipag-usap sa pamilya. 'Di ba? Sa pakikipag-usap sa pamilya, well, dito naman sa tingin ko sa ginawa ni Chino, okay na yung kay nanay, no? Okay na yung kay nanay, at least nasabi mo na, pero yung magdadadakdak ka na napakarami, hindi ka pa talaga officially tanggap sa kanilang pamilya, kahit pa nga nagli-live-in na kayo o kahit pa nga kasal na kayo, 'di ba? Totoo naman din yung sinabi ni Hope na pamilya ko to. 'Di ba? Pamilya ko to, it's my decision. Pero tama na rin sa isang parte kasi talagang you just don't expect na yung mga pamilya mo ang hindi uunawa sa iyo. At yun yung nakikita mo naman, Chino.
'Di ba? Doon sa parting 'yon na hindi kailangan talaga may magmukhang masama dito, 'di ba? Thank you for for having that courage, 'di ba? Yung tapang na sige na, 'di ba? Na magmukhang masama ako ngayon. At kung yan naman ang makakabuti sa inyo na maintindihan ninyo at mailabas mo talaga yung kailangang ilabas sa kumbaga sa suntukan ng mga grupo, merong starter. Diba? Meron yung taga unang mananakit may mga ganyan sa mga gang war noon Ayan, tinake mo yung responsibility na yun, sige, okay na rin. Ayan, pero sabi ko nga, meron pa rin talaga magagandang lugar, magandang mga salita sana, mas maayos ng salita na hindi nawawala naman yung respeto. 'Di ba? Lalo na nanay pa rin naman ni Hope yung kausap mo, lalo't kapatid niya pa rin naman yung kausap mo. Well then, bottom line is, naging mas matapang na ngayon si Hope. 'Di ba? Yun na lang yung takeaway natin na medyo maganda-ganda. Ayan, pero sana para sa mga taong katulad ni Hope, makikinig din tayo doon sa mga taong lagi natin pinagsasabihan ng mga reklamo natin sa buhay, 'di ba? Lalo na't napakakampante natin na magsabi na sa kanila ng mga deepest, darkest secrets natin sa kumpanyang pinagtatrabahuhan natin, sa pamilya natin. Sometimes you need to listen also, 'di ba, for what they have to say. 'Di ba? Kasi buo na yung kwento sa kanilang isip Pero kung mag-rant ka lang na mag-rant, kumbaga para kang nagtatapon ng mga basura sa isang tao na hindi mo naman tinitingnan kung napupuno na nga rin ba itong taong ito o ano bang masasabi niya, hindi ako basurahan, 'di ba? Hindi na rin kasi maganda. 'Di ba? Mas naunang napuno na sa iyo itong si Chino. Kaya sana sa mga susunod, i-avoid natin. Kung feeling mo hindi makakabuti talaga sa iyo ang isang desisyon, it's okay to ask for help, 'di ba? At kung sakaling hindi man favorable sa tingin mo yung isang bagay na kailangan mong gawin para sa isang tao, kahit sa pamilya mo, kahit sa trabaho mo, natin yan, we take responsibility, 'di ba? Pero kailangan nating matutong magsabi ng yes or no. 'Di ba? Lalong-lalo na yan, pati sa paghingi-hingi ng pera. Naku po. Ayan sa bahay. 'Di ba? Isa pa 'yan. Hindi lahat tayo ay nabiyayaan ng mga magulang at ng mga kapatid na merong na umiinom ng brake fluid. Lalo na kapag hihingi ng pera, hihingi ng tulong, yung iba akala talaga para kang alkansya. Na babasagin lang na gano'n, kakalabitin lang, may lalabas na pera, gano'n. Hindi yun Hindi, ayan. Kaya para sa mga ganito, yung kanilang nakasanayan sa buhay, wag niyong pamihasain. 'Di ba? I think that's the right statement there. Wag pamihasain. Yes, mahal natin ang pamilya natin. Nagtatrabaho tayo para sa kanila. Pero wag niyong kalilimutan, naghahanap buhay ka rin at nag-iipon para sa sarili mo. 'Di ba? Yun yung nakakalimutan natin Oo. Yan yung isama na natin yan dun sa toxic Filipino culture. 'Di ba? Na magtatrabaho ka, halos mamatay ka sa katatrabaho, reklamo dito, reklamo doon, sasabihin sa kaibigan, sasabihin sa jowa, sasabihin sa kung sino mang hindi ka kilala ng pamilya, tapos yung pamilya, sige lang ang hingi ng pera sa iyo. Tuwan-tuwa ka naman na inaabuso ka nila. 'Di ba? Ang pangit. Tapos magrereklamo tayo sa kanila. Tapos kapag nakialam yung ibang tao, nagpayo, ay, ayoko na sa'yo, hindi na tayo close. Hindi mo love ang family ko. No, we shouldn't do that. 'Di ba? You love yourself first. 'Di ba? Kailangan puno ka muna bago ka makapagbigay sa iba. 'Di ba? Kapag nagkakasakit-sakit ka na, kapag ikaw ay ang tawag mo rito, kapag nagkakaproblema ka na sa trabaho, nasan ba itong mga taong humihingi ng kwarta sa iyo? Nasan ba itong mga tao na humihingi ng suporta sa iyo? 'Di ba? Mag-isip-isip ka kapag wala naman sila sa tabi mo. Oo, yun Oo nga, maganda yung intensyon. Diyan na naman tayo babalik. Maganda ang intensyon na gusto natin tumulong sa iba, pero syempre wag mong kalilimutan na tulungan din
ang sarili mo. 'Di ba? Gusto mong mas maging maginhawa ang buhay para sa iba, lalo na sa ating pamilya. 'Di ba? Yan yung masarap na mapakinggan. Pero kumusta ba ang pagpapahinga mo? Nakakapagpahinga ka ba? 'Di ba? Yun eh. Yun yung maganda ring kumustahin. Again, hindi yan panunumbat na ako nagtatrabaho, ako ang karapatan ko to, pera ko to. No, alisin naman natin yung ganung attitude. 'Di ba? If you have something to share, you share. If you have something to yung isusubi, ayan, o itatabi para sa sarili mo, i-save mo. 'Di ba? Huwag ka makonsensya na ay itong 2,000 sa sweldo ko ngayon, itatabi ko para sa sarili ko for future, for emergency fund, ganyan. Ay, inuutang ni nanay, inuutang ng kapatid, bibigay ko na lang kasi love ko sila eh. Bakit? Love mo yung sarili mo? Hindi? Hindi mo love sarili mo? 'Di ba? Nakalimutan mo? Oo, mas lagi mong kasama ang sarili mo kaysa sa pamilya mo. Kaya mas lagi mong mahalin yung sarili mo. Nakasama mo nagtatrabaho. 'Di ba? Hindi ko sinasabing magsukatan tayo dito kung gaano natin kamahal ang pamilya natin. 'Di ba? Pero lalo na at able naman sila para kumilos, lalo na at may kakayanan pa silang kumita ng sarili nilang pera, we have to be there to support them. 'Di ba? Pero hindi naman doon sa punto na lahat na lamang ng inungot, ikaw bumunot. Ang pangit din naman nun. Kasi mamimihasa. Alam mo, hindi ka nakakatulong. Meron akong kakilalang ganyan. Ganyan siya sa mga pamangkin. Ayan, trabaho siya ng trabaho. Sa ibang bansa, maganda ang kita, nakakaipon. Pero kapag umuwi dito sa Pilipinas, nag-asawa yung pamangkin. Ayan, pati yung anak nung pamangkin, yung pampadede noon, pa-diaper, lahat ang gastusin. 'Di ba? Hanggang sa nag-aral na yung mga anak nung pamangkin niyang yun. O bagaman wala siyang sariling pamilya, sa kanya na lahat iniasa. Masakit man, nagkasakit yung isang pamangkin, sa kanya na rin lahat nakaasa. 'Di ba? Pero bago pa nangyari ang mga yun, mga problema na sila. Nagiinom dito, inom diyan, may nagbisyo pa. 'Di ba? Meron pang hindi pa sumapat yung isang asawa, kumuha pa ng isa. Naging 2 na yung mga anak. Alam niyo yung mga ganong eksena. Nakakatawa na lang isipin, tapos ngayon na-retire na siya. Actually, hindi pa pala nagre-retire. Pa-retire na. Namomroblema, wala daw siya naipundar para sa sarili niya. Tapos yung mga pinag-investan niya, wala. Sinarili na lang din yung kanyang mga property. 'Di ba na sa kanila pinangalan, pinagkatiwala, ngayon hindi pa siya makapasok sa sarili niyang pinag-ipunan. You see the problem? 'Di ba? Yun eh, tinuruan mo na nga, tumulong ka na, naisahan ka pa, ngayong mahina ka na, wala ka pang aasahan pa. 'Di ba? Kaya wag sanang darating sa ganung punto. Yan. And of course, maganda rin ang mensahe nitong si Chino naman doon sa ginagawa kay Hope ng kanyang opisina, sa kanyang pinagtatrabuhan. There are things na tinatawag na, lalo na kapag medyo close ka sa boss mo, syempre may hierarchy, di ba? Sa opisina, medyo nagpapalakas tayo. Ayokong gamitin yung salitang sumisip-sip tayo. Sabihin mo na lang nagpapalakas tayo. Kanya naman tayo kapag merong opportunity, 'di ba, na makita ni boss yung talent mo, yung skills mo, yung sipag mo, 'di ba? We grab that opportunity. Pero syempre, wag din tayong papaabuso. Kasi may mga bagay na tinatawag na pabor. Kaya kapag humingi ng pabor si boss at kaya mo naman kahit pa nga labas sa job description mo, well then go ahead. 'Di ba? Pero kapag naman yung mga pabor ay naging parang kasama na at obligado ka na. Yan yun eh. Yun nasa job description mo, obligado kang gawin yun. Sa loob ng 8 oras o ilang oras ng pagtatrabaho. Pero kapag lumampas na ron, huwag kang tanga. Okay? Huwag kang tanga. Lampas na ron sa oras na yun, tapos walang 'di ba? That's abuse na 'yon, 'di ba? At hindi na maganda 'yon. Yun sabi ko nga, inuobligahan ka na, buti sana yung
Ngayong buwan na to, nakiusap si boss na dalin ito sa kanyang jowa. Ayan, for this month. Ayan, pero yung susunod na favor niya, siguro months after na ganyan, okay lang yun. 'Di ba? Pero yung inaraw-araw ka na at minsan day off mo, andun din. Meron din pabor, may utos. Aba, teka lang, boss, kuha ka ng yaya. Kuha ka na ng yaya kapag ka ganyan. Hindi ko natrabaho yan. 'Di ba? You revisit your job description, no? Kung tama pa ba yung mga ginagawa ninyo, tama pa ba yung is it within your responsibility sa opisina o pabor na to ni boss? Buti sana kung mga pabor to ng boss nyo, pero binabayaran yung pampagasolina ninyo, 'di ba? Binabayaran kayo ng labas doon sa sweldo ninyo sa opisinang pinagtatrabahuhan ninyo, 'di ba? Utos na talaga to 'di ba? Pwede naman 'yon kung rumaraket ka, 'di ba? Let's make it official na racket ko to, boss, ha. Hindi ito trabaho sa opisina. Yung mga ganyan, linawin nyo yan. Kasi kapag hindi, wala. Kung may magpapaabuso, meron mga abuso. Yun lang yun. At sana, wag nga kayo yung naaabuso sa inyong mga trabaho. Okay? Ayan, basa tayo ng ilan sa mga, sa mga komento ninyo. Sabi ni Sondre Lampagos, naku, toxic yung mga ganyan. Oo, sa pamilya, di ba, sa mga boss. Sabi ni Renny Boy Quejadas naman, okay lang ba talaga kayo? Kasi sabi nga ni Chino ay okay lang naman daw sila ni Hope sa ngayon. Nagkapatawaran na sa kanilang tampuhan. Maniwala tayo doon na okay lang sila. Sabi pretending to be okay. I think Chino did his part, 'di ba? Good cop, bad cop. Ikaw yung bad cop talaga dito. Pero kailangan 'yun eh. Parang kailangan niya ni Hope para ma-realize niya na meron siyang meron siyang dapat gawin na drastic move para sa kanyang sarili. 'Di ba? Merong mali sa sobrang pagiging mabait. Ayan. Sabi ni Gail Enriquez, dapat ang pamilya nagtutulungan, hindi yung nagpapabigat pa. At totoo yan. 'Di ba? Minsan yung mga tumutulong, kapag hindi nakapagbigay ng tulong, sasabihin, 'di ba pamilya tayo dapat nagtutulungan? Teka lang, sana isipin din ninyong mga nanghihingi. Natutulungan nyo ba pabalik? Natutulungan nyo ba pabalik yung lagi nyong hinihingan yung tao ng tulong? 'Di ba? Bago tayo magbitaw ng ganyan mga klase ng statement. Yung iba kasi ganyan 'di ba? Sabihin, pamilya, hindi nyo naman ako tinutulungan. Isang beses ka palang hindi tinulungan. May magagaling manumbat may magagaling magtampo. 'Di ba? 1,000 beses mong tinulungan, pinagbigyan, ayan, pero 1 beses mong tanggihan. Ang dami nang nasabi sa iyo. Promise. May mga ganyan. 'Di ba na kung isipin mo nakakasama ng loob pero hindi, ikaw na lang ang umunawa. It happens. Okay? Ayan, sabi ni Mary France, naalala ko tuloy yung napanood ko sa TikTok. Hindi mo obligasyon ang tumulong. Mahirap kapag tulong ka ng tulong tapos kapag tumanda ka na, wala kang ipon. Tapos ikaw pang hihingi ng tulong, wala nang tutulong rin naman sa'yo. Yun yung masakit nga. Ayan, kahit sa TikTok, kahit sa kapitbahay, sa sari-sari store, makipagkwentuhan ka, may mga ganyang kwento Nandyan lang sa mga kapitbahay natin. 'Di ba? Ang patunay sa ganitong klase ng kwento. Ayan, pero napakaraming ayan, sabi ni Krish Pineda, may job description naman lahat ng work. Yes. Oo, kaya nga sabi ko kanina, you revisit yung i-revisit ninyo, reviewin ninyo yung job description ninyo. Ito bang pinagagawa sa akin ni boss ay official na trabaho ko o pabor para lang sa kanya, personal favor? 'Di ba? Dahil kung hindi, teka lang, medyo hingi ka ng tawag mo rito? Obligahan mo na rin si boss na, teka lang boss, labas na to sa ko, nagagastusan na ako, napapagod na ako. Yung oras ko, kinakain na nito mga pabor mo, wala naman pala sa job description ko to. 'Di ba? Hindi naman sa nagsusukat tayo ng trabaho, pero merong structure yan Hindi pa pwedeng tira ka ng tira, pasipsip ka ng sipsip, yung boss mo, mamaya, katulad yung boss ni Hope, hindi ka rin pala na-appreciate. Hindi ka pa na-appreciate in the end. 'Di ba? Hindi ka pa binigyan ng magandang, anong tawag mo rito, review, kumbaga.
Pambihira, kapal na mukha. Sabi ni Sergio, magtrabaho na naaayon sa sweldo. That's true. Pero alam nyo, hindi ko na sinasabi, inaayon sa sweldo. Mahirap kasi wala naman talagang katapat. Yung galing natin, yung sipag natin na halaga. Wag nyong lalagyan na per ora ko 1,000 o kaya 500, ganyan. Kapag ka bumaba dyan, hindi ko gagalingan sa trabaho ko. Alisin nyo yun sa isipan ninyo. Di ba? Pero mas mararamdaman mo naman mararamdaman mo kapag you are being taken advantage of, naaabuso ka, mararamdaman mo yan. Pumalag ka. Di ba? Tumanggi ka. Yan, walang masama doon. Okay? Ayan. Nasaan pa yung iba? Hindi masamang magbigay sa pamilya pero dapat pinaghahandaan mo rin ang future mo. Sabi ni Kevin Ayunib. Thank you. Sampa maraming salamat kina Jasem Venus, pa-shoutout naman sa Sampaga, Balayan, Batangas. Sina Geraldine Fundol, thank you sa inyong pakikinig. At sina Habibi Mitch, ayan, bati naman sa mga friends ko sa GBN Sewing Department sa Giginto, Bulacan. Maraming salamat. Ayan, si Jan Sistona, pakibati naman ng girlfriend ko maganda, si Angeli Villason. Alright, at sa marami pang iba na nasa YouTube live natin at ganun din sa mga nasa Facebook live natin, mabuhay po kayo. Thank you so very much. At syempre, magpapasalamat din tayo sa mga magagaling na mga dramatista natin, sa editor at sa scriptwriter ng kwentong ito ni Chino. Ang mga gumanap, si Chino ginampanan ni Dan Capucion, si Hope naman, si Jamie Rubio. Ayan, ang kapatid na si Mark, si Warley Alagaw, si Nanay na nakakainis Jackie G ginalingan yung ginalingan yun. Alam mo yung nakakaasar, yung boses pa lang nung nanay pagka anak, yung alam mo manghihingi na, binanggit pa lang yung pangalan mo, ay nga pala, Hope, ay naku, ang ending nito bago mapunta yung period, pengin pera. Ayan, maraming salamat, Jackie G. At syempre, ang boss na isa pang abusado, ayan, si Chan Palma. Ayan, si Sir Apollo, Jag Kamat, napakahalaga ng oras, 30 minutes lang na late. Wala, cancel talaga ang ang racket. Yun lang. Ayan, si Mia, ginampanan naman ni Kenneth Ancero. At of course, ang tumanggap ng ating liham ni Chino, si Warley Alagaw, at ang editor si Joko Loco. Thank you so very much. Ayan mga kapamilya, at sabi ko nga, ang aming paalaala, ang ating podcast, huwag niyo pong pababayaan. Dear MOR the Podcast sa Spotify at ganun din sa Apple Podcast natin. Magbabad po kayo dyan at pwede ring balikan ang mga episodes natin sa Facebook at syempre sa YouTube ngayong papasok na Sabado at Linggo. Alright, see you again next week. Sa ngalan nga po ng aking partner na si Gorgeous Bea. Ayan, ako po si DJ PTJ Popoy. That's my Guapopoy. Nagpapaalalang stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga family, please stay happy.